meron po pagpupulong ang mga kaparihan ng Diocese ng Dumaguete. And on that particular day, may mga talks, and at times, of course, we have to dwell upon the agenda of the gathering. Last meeting, noong August, ang naging topic po ay BEC. And dumating po ang mga heads ng kada vikarya ng mga laiko in order to update the bishop as well as the presbyterium when it comes to the status of BEC sa tagsa-tagsa po mga parokya sa vikarya. And meron po din po pag pula, ibig sabihin red alert, walang BEC. Pero kapag green, ibig sabihin ay buhay na buhay ang BEC. And during the reporting, nagtatawanan po ang mga pare kapag may mga parokya na mabanggit na kanilang BEC ay pulang-pula. Siyempre, parang uplifted yung mga pare kapag ang parokya nila ay color green. And may mga laiko po na very sarcastic din when it comes to the reporting that they would even present to the bishop na may mga pare na wala nga silang BEC kasi meron silang sariling pamamaraan. Actually po, when it comes to BEC, yan po ay nagsimula po sa Mindanao. Yung mga pari po doon, naging programa po nila yan. And we know Mindanao is not 100% Catholics. Mas mataas po yung porsyento ng mga Muslim doon. And BEC, naging effective po doon sa area nila. And the bishops of Mindanao, they started to present it to the bishops of Visayas and Luzon. At naging parte po siya ng programa ng simbahan. Pero yun nga po, hindi sa lahat ng pagkakataon, even we have the best program, ibig sabihin nakasalalay naman sa ating mga kamay ang paglago po ng simbahan. Kadalasan kasi yung mga naging in charge, they thought that they are now the Savior. In our readings of the day in the Gospel, the story that we have heard is a continuation of the election of Peter. Nung sinabi ni Kristo, ikaw, Simon, magiging Pedro. Peter means rock, and upon you I will set the foundation of the church. Nung ipinagkaloob ni Kristo ang pundasyon kay Pedro, kung ano ang pwedeng mangyari sa simbahan, nakaligtaan niya na yes, he may be the foundation, but the one who builds the foundation is because of the sacrifice of Jesus Christ. Kaya sinasabi niya ngayon kay Pedro na ang anak ng tao needs to enter Jerusalem. Kailangan niyang harapin ang mga leader ng simbahan sa Jerusalem. Siya ay puputyain, siya ay papahirapan, and eventually siya ay papatayin. And ano po yung reaction ni Peter? Sabi niya, Lord, ako in charge. Hindi yan mangyayari sa iyo. Di ba? Parang pakiramdam ngayon ni Pedro ay siya na ang magiging tagapagligtas. He forgets that the church grows works of God. Ang dugo ni Kristo, ang kanyang pagsakripisyo ng buhay, ang siya pong nagiging dahilan kung bakit buhay ang simbahan hanggang sa kasalukuyan. Kaya tayo po, whenever we are being put into the position, especially a position of service, don't assume na we will become the Savior of everyone. Diba? Halimbawa, ito pong parokya na nagsimula ito sa humble beginnings.
Nagsimula ito sa scratch, and for the majority has been part of the growth of this church hanggang sa nalipat dito at dito na kayo nagsisimba. Alam niyo na umusbong itong simbahan ito, hindi dahil sa mga pangit na nasa. Simbahan na ito dahil sa grasya ng Diyos. At huwag na huwag mo dahil niyang kakalitaan. Kasi when we start to acclaim the attributes, then we become now boastful na because we thought nangyari ito due to our efforts. No. Dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa awa ng Diyos, kaya nagkaroon ng simbahan dito. And in the history, patuloy na umusbong ang simbahan dahil ang Diyos ay patuloy sa paggalaw. Dahil ang Diyos hindi niya pinakilamutan ang kanyang simbahan. Dahil ang Diyos buhay ang kanyang presensya. We are a church because of God. We are a church because of Christ's sacrifices. And the church will continually grows because of the blood that sprout out from the bosom of Jesus. Pangalawa po, na panghuli, bakit buhay ang simbahan? Yung BEC, marami po siyang programa. Nung kami po ay theologian, we were studying about it. At ang tanong namin marami, what is the ending of BEC? Pag tinignan mo yung pinaka-goal ng BEC, from the basic, eventually you could build an ecclesial church. That's why basic ecclesial church. Ibig sabihin, kapag mayroon isang komunidad na patay ang simbahan, then you present the programs of the BEC, and kapag naging effective yung BEC, then eventually yung lugar na yan, magiging buhay kayo dyan ng simbahan, at mararamdaman mo yan kung buhay ng simbahan sa dami po ng tao na nagsisimba. During the sermon of Bishop Lito nung fiesta, sinabi niya na Divine Mercy Parish is one of the fastest growing community. But during the reporting, sinabi na in charge sa Vicaria ng St. Peter, ang Divine Mercy po ay pulang-pula. Bakit? Wala pong BEC yung parokya natin. Ngayon, kung walang BEC ang parokya, ibig sabihin ba naging palpak yung mga pare? Kasi si Bishop na mismo yung nagsabi that we are a fastest growing community. Kasi nung nagpagpagbinis si Bishop, nakita niya daghan ng kapalimba. So kung ang goal ng BEC from the scratch, you build a community, then eventually, ngayon yung makikita na kung lumalago ang simbahan, then hindi yun nakadepende sa BEC. Sabi nga ng nagre-report, may magagandang programa ang BEC. Pero ang nangyayari po, ang mga members, lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw. Bakit? Kasi kahit kaano ganda yung programa mo, kung hindi interesado ang mga tao, wala mangyayari dyan. That's why we have to mind ourselves. First, we have to ask for God's presence. Kasi siya nakaramdam ng pagkauhaw sa mga salita ng Diyos. Then ano yung nangyayari sa member? Lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw. Now my dear friends, ask yourselves now, bakit ba kayo nagsisimba ngayon? Ba't kayo nagsisimba? Dahil obligasyon nito? Bakit kayo nagsisimba? Dahil ito na yung oras na swak sa schedule ninyo? Bakit kayo nagsisimba? Dahil ba sa pare? Ba't kayo nagsisimba? Bakit tayo nandito? Kasi mismo tayo nakaramdam. Tayo ay nauuhaw.
presensya ng Diyos sa ating buhay. At sa tuwing nararamdaman natin yan, the more that we long for God's presence, regardless kung busy ka o hindi, regardless kung maganda ang programa o hindi, it's upon us, our own individual thirst for the living God. Ang ating pagkauhaw sa Diyos, ang siyang naging Romano, they would go here, they would clean the church. Lilinisan nila yung simbahan. Pag may patay, lilinisan at ihahanda nila ang simbahan. Ba't nila ginagawa yun? Dahil schedule nila. Bakit ginagawa nila yun? Dahil may reward pa silang matatanggap. Ba't ba nila ginagawa yun? Dahil para mapansin sila ni Father. May acknowledgement man sila wala, may snacks man sila wala, yung mga tao na yan pumupunta rito, patuloy sa paglilinis ng simbahan. Bakit? Kasi naramdaman nila ang pagkauhaw, at yung pagkauhaw na yan ay napupunuhan sa tuwing sila'y nagsisilbi at lumalapit sa Diyos. We don't attribute everything to ourselves. Our thirst for the living God inspires us to become part of this community. Si Father Michael, siya po ay kasamahan namin pare. Siya po ngayon ay naka-assign sa Quasay Parish ng San Isidro, Labrador, doon po sa isa sa mga barangay ng Murcia sa Negros Occidental. Meron po siyang pinuntahang sitio na under ng Quasay Parish. At yung mga tao doon, wala silang misa sa napakatagal na panahon. Bakit? Kasi sinira ng bagyo yung kanilang kapilya. So dahil hindi na rin pumupunta yung paro doon, wala na rin naman na silang chapel, so ano na nangyari? Wala na. Pero nung dumalaw si Father Michael, kinausap niya yung mga tao, at sabi niya sa mga tao, sa linggo babalik ako rito, magmimisa tayo. Alam niyo po itong ginawa ng mga tao? Ang ginawa po ng mga tao, wala, nagputol sila ng mga kawayan. And they started to build their church kahit yung kanilang kapilya gawa sa kawayan. Pero ginawa nila yung kanilang simbahan. Bakit? Sinabi ni Father, magmimisa sila. At lahat halos doon sa community nagtulong-tulong that in 1 week span, they were able to build yung kanilang barong-barong na kapilya. Kapag balik ni Father Michael, may simbahan, may kapilya, at pagkatapos ng isa, may snacks pa. Ba't nila ginawa yun? Dahil sinabi ni Father. Ba't nila ginawa yun? Dahil na-oblige sila? No. Ang tagal nila man ang misa. At kung marinig nila na magkakaroon sila ng misa, it moves them. Why? Because of their thirst for the living God. Mga kapatid, huwag po natin ay kakalitaan. Kaya sa ating unang pagbasa, he was frustrated after niya magbigay ng lahat-lahat sa pagpapalaganap ng Diyos, ng salita ng Diyos. He was frustrated to the point na ayaw niya na. Pero kahit ayaw niya na, dahil gusto ng Diyos, wala siyang nagawa. In the end, he still fulfilled his obligation, his duties. Why? Because God wants him to be. Remember, buo ang simbahan, buhay ang simbahan, dahil nandyan po ang Diyos. Hindi niya tayo iniiwanan. Siya ang simula ng lahat. Hindi po tayo, huwag po natin niyang kakalimutan. At pangalawa, buhay ang simbahan. Dahil sa ating patuloy na paglalakbay, naramdaman natin yung kanyang buhay na presensya. And our soul starts to long for it. Nauuhaw ang ating mga kaluluwa sa presensya ng buhay ng Diyos. Palihog maninyo. Magdalawang tagay ka namo sa iyong panalangin o magdalawang ka namo sa iyong isaan na kalabasan. Kini ang mong ipangayo, pinahangin ni Kristo, amo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo, Mana sa kanili. Ibayaw ang inyong mga kasintas. Amo nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Diyos. Amay o matao. Sa Diyos na mga
Diyos na tunhay ang makatagakaw sa tanan, amay ang matarong gayon ang magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan na iyo. Kaya tanan ng mga matarong malahot siya ang magamay, imo mga tulungan, ang mga kausaban sa tapos sa takna ng panahon, nagtatagad sa imong mga panahon. Ibuhan po ang imong mga tao sa balang sa imong larawan, o bitugyan o bahong sa pagbuhat, o ban sa tanan niya mga kaibulungan. Imo siyang himo na imong alagad, aron ang imong alan magtumala sa kalibutan, o magdayon sa imong himaya. Diha sa tanan imong mga binuhan, pinaagi na sa Kristo ang maglumo. Nagdayon o isang yaw sa langit o sa yuta, sa mga anghel o kakanghel, sa walay hulong aawin sa Panginoon. Sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagpasantos ng mga gasa, karin mahimong kiniang ng kanamo alawas sa dugo na Yesu Kristo ang Panginoon. Sa pagpasakit sa iyang paugalingon, nikuha siya ang pan. May pasalamat kami. Nipikas o kihatag ni at to sa iyang mga tinunan. Gawa na kinininyo ang tanan o kanta, kay tinimaw ang panglawas na itong yan, alam kami. Sa sampung paagi tapos ang paniyapon, may kuha siya sa kanis. May pasalamat kami mo pag-usap. Kaya tag-iingat ko sa iyang mga nilunan o minun. Dawa na kami o Panginoon ng mga tanan ni kanini. Kaya kinimaw ang kanis na ang dugo sa bago o tunhay na kasabutan. Ang dugo ay ulat, alam na ninyo, o alam sa tanang mga tao, alam ng mga sala makasay mo. Buhata kami na ang paghandong kalako. Seryosa pagbuo. Karon paghandog sa kamatayon ng pagkabanhaw ng Yesu Kristo, naghahalat kami kanimamahan ng may pansang nabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami ginisip nga mayan nga mga tubang o mualaga kanimo. Himuwa nga kami ang mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Pinugdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahigit kami diha sa lugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Bolito among obispo ug sa tanang mga pari. Pinugdumi usab ang among maigsuon nga namamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga mamatay niya sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa nangaw na sa Dios ni San Jose ang Banal. Uban sa mga santos, ilabi sina San Gregorio, San Juan Pablo II, Santa Faustina, na nagatuman sa imong kabubuton daga sa katuligan. Uban kanina amang ikaw madayon, o amang ikaw ang himayahon, pinaagi na Yesu Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya o diha kaniya. Gihatagan hanganin mo magagamang lalahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang lumog himaya, hangtod sa kahangturan.
kami luson sa tanang daotan. Atake kami sa kalinaw ni panahunan. Arong tinabangan sa imong maluoy, mga ligay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang pasamo. Sa talaga paabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Yesu Cristo, among manlulubos. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanong ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa iyong simbahan. Kung sipo sa iyong kabubuton, hatagi kami sa iyong kalinaw o kahiusan. Ikaw ang huli ng hari, hangtod sa kahapulunan. Ginoo, dili ako angay ng panawat kanimo. Apay pamulong lamang o mamaayo ako. Atong andamon ang atong paglingon sa Kalihog manluhod ang atong ampuon. Life, God's heart for souls and the ocean of mercy, open up for the whole world. O fount of life and fathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, is God's heart from the heart of Jesus, as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus, as a fount of mercy for us, I trust in you. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus, as a fount of mercy for us, I trust in you. Divine mercy, have mercy on us. Palihog maglingkod ang tanan alang sa ikadwa. Since meron po tayong Novena Masses, so yung isa po ng Lunes, imbis na 6 a.m. ay magiging 6 p.m. po, no? So tomorrow the Mass will be at 6 p.m. So wala po tayong isa ng 6 a.m. sa mga nagpanimba pang Lunes because of
the Novenario for the Nativity of Our Lady, her coming birthday on Friday. Sa mga barangay po na na-schedule ko yung for sponsors, and if able that you were not able to attend yung schedule na sponsored mass para sa Novenario, you are still gladly welcome any days up to the Friday. On the birth of Our Lady, ang ating pong misa ay 6 a.m. and 6 p.m. So marami po sa inyo. Let us all stand. O Ginoo, gibako mo kami sa palit sa kinabuhi, gikan sa imong lamesa. Maglikod o tatanamo kining pagkaon diyan sa imong gugma, aron magkalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Kini among ipangayo, kinaagin ni Kristo among Ginoo. Amen. To those who are celebrating their birthdays for this month of September, so please come here in front for the blessing. And all those are leading our hands as we bestow our praise upon them. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of your servants who are about to celebrate their month of nativity and anniversaries, and rejoices in your gifts of life and love, family and friends. Bless them with your presence, protect them from any danger and influence of evil, and surround them with your love, that they may enjoy many happy years. All of them pleasing you. We ask this through Christ our Lord. Ang Ginoo Mana usa kanin. o ang panalangin sa makagagawa ng Diyos, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Kumanyaman ng isa, data ang kalinaw ng Kristo. Salamat sa